Isang mapagpalang gabi sa lahat ng pusong nakikinig sa ating munting himpilan. Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala tungkol sa pag-ibig at pagtitiis? Sabi nila, ang pag-aasawa raw ay isang paraiso. Ngunit paano kung ang paraisong pinangarap mo ay isa palang kulungang ginto? At ang prinsipe mong inaasahan ay isa palang halimaw na nagkukubli sa isang magandang anyo? Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang babae para sa pangakong habambuhay? Samahan ninyo ako at sabay nating tuklasin ang kwento ni Liwayway sa seryeng pinamagatang Kung Kailan Naging Abo. Ang tunog ng nababasag na kristal ang pumunit sa katahimikan ng Hacienda del Silencio. Agad na napahawak si Liwayway sa kanyang sinapupunan na tila ba ang simpleng haplos na yon ay sapat na para protektahan ang munting buhay sa loob niya mula sa nakakabingging galit na bumabalot sa buong mansyon. 5 buwan. 5 buwan na ang anghel sa kanyang sinapupunan, ngunit sa mga sandaling ito, pakiramdam niya ay hindi ito pagpapala, kundi isang dahilan para lalong sumiklab ang apoy sa mga mata ng kanyang asawa. Hindi ko maintindihan, Silvestre. Anong mali ang nagawa ko? Basag ang boses ni Liwayway. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga matang namumugto na. Nakatayo si Silvestre Montemayor sa gitna ng kanilang malawak na sala. Ang perpektong tindig nito ay hindi nababagay sa bagsik na nakaguhit sa kanyang mukha. Ang gwapong mukha na minsan ay tinititigan ni Liwayway nang may pagmamahal ay isa na ngayong maskara ng demonyo. Ang mga piraso ng basag na picture frame, ang mismong wedding portrait nila, ay nakakalat sa mamahaling Persian carpet sa paanan niya. Anong mali ang nagawa mo? Tumawa si Silvestre, isang tawang walang kagalakan, isang tawang puno ng lason. Ang pagkakamali mo, Liwayway, ay ang isipin na may halaga ka sa akin. Ang pagkakamali mo ay ang isipin na ang pagpapakasal sa'yo ay dahil sa pag-ibig. Bawat salita ay parang matulis na punyal na bumaon sa puso ni Liwayway. Hinubad niya ang kanyang tingin sa sahig. Hindi na makayanan ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Silvestre. Tila ba siya ay isang basura? Isang dumi na kailangang iwaksi? Hindi totoo yan. Pakiusap niya, ang boses ay halos pabulong na lang. Mahal mo ako. Sinabi ko ang mga bagay na kailangan mong marinig. Sigaw nito. Ang kanyang boses ay dumagundong, mas malakas pa sa kulog sa labas. Lumapit ito sa kanya. Bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Napaurong si Liwayway hanggang sa ang likod niya ay tumama sa malamig na pader. Wala na siyang matatakbuhan. Inangat ni Silvestre ang kanyang kamay at sa isang iglap, napapikit si Liwayway. Hinahanda ang sarili sa sakit. Ngunit sa halip na sampal, ang naramdaman niya ay ang marahas na pagkakahawak nito sa kanyang panga. Pilit na iniaangat ang kanyang mukha para magtama ang kanilang mga mata. Tingnan mo ako, utos nito. Ang hininga ay amoy alak. Tingnan mo ang babaeng nagkamaling isipin na kaya niyang pantayan ang isang Montemayor. Akala mo, dahil lang daladala mo ang apelyido ko, isa ka na sa amin, isa ka lang Salcedo. Anak ng isang negosyanteng walang ginawa, kundi sirain ang pangalan ng pamilya ko. Doon na nagsimulang magunaw ang mundo ni Liwayway. Ang pagbanggit sa kanyang ama, ang galit na hindi niya maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Wala kang kwenta. Maging yang dinadala mo, sabi ni Silvestre. At ang tingin nito ay bumaba sa kanyang tiyan na may sukdulang pagkasuklam, isang pagkakamali. At pagkatapos ay dumapo ito, ang sampal, isang malutong, malakas, at nakakabinging sampal na nagpatalsik sa ulo ni Liwayway sa gilid. Nalasahan niya ang dugo sa kanyang labi. Ang sakit ay hindi lamang pisikal, gumapang ito sa kanyang kaluluwa. Pinupunit ang bawat natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Ito na ang huli. Ang huling sampal, ang huling patak ng kanyang dignidad.
Tulala siyang napatingin kay Silvestre na ngayon ay tila nasisiyahan sa kanyang ginawa. Kalmado itong lumakad patungo sa pinto. Kinuha ang isang maliit na duffel bag na kanina pa pala nakahanda sa gilid. Ibinato niya ito sa paanan ni Liwayway. Tumama ito sa kanya ng walang lakas, ngunit ang bigat nito ay parang 1 tonelada. "Umalis ka," sabi ni Silvestre sa isang boses na malamig pa sa yelo. Walang emosyon, walang pagsisisi. "Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo sa pamamahay na ito. Kunin mo ang mga basura mo at lumayas ka." Hindi makagalaw si Liwayway. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas, tila nakikidalamhati sa kanyang sinasapit. "Pero, buntis ako, Silvestre. Anak mo ito." Pagmamakaawa niya, ang huling hibla ng pag-asa ay pilit niyang pinanghahawakan. Ngumisi lamang ito. "Patunayan mo." At sa mga salitang yon, tumalikod na ito at nagsimulang maglakad paakyat. Sa grand staircase, iniiwan si Liwayway na nakaluhod sa gitna ng mga basag na alaala ng kanilang kasal. Ilang minuto siyang nanatiling tulala bago pilit na pinulot ang sarili mula sa sahig. Nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ang bag, ilang piraso ng damit, ang kanyang wallet, at ang kanyang cellphone na basag na ang screen. Iyon lang. Ang buong buhay niya sa mansyon na yon ay nagkasya sa isang maliit na bag. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa malaking pinto. Bawat hakbang ay isang pasakit. Habang binubuksan niya ito, ang malakas na hangin at ulan ay agad na sumalubong sa kanya. Tila isang marahas na pagtanggap mula sa mundong kailangan niyang harapin mag-isa. Nilingon niya ang mansyon sa huling pagkakataon, ang Hacienda del Silencio. Ngayon niya lang naintindihan kung bakit iyon ang pangalan nito. Dahil sa loob ng mga pader na yon, ang kanyang mga sigaw at pag-iya-iyak ay walang sinumang nakarinig. Nang makalabas siya sa malaking gate, ito ay marahas na sumarado sa kanyang likuran. Ang tunog ng bakal na nagkikiskisan ay ang tunog ng pagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay. Doon, sa ilalim ng walang awang buhos ng ulan, sa gitna ng kawalan, gumuho siya. Napaluhod siya sa maputik na lupa sa gilid ng kalsada. Hindi na alintana ang lamig at basa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang sakit, isang sakit na mas malalim pa sa anumang sugat. Niyakap niya ang kanyang tiyan, ang kanyang mga hikbi ay sinasabayan ng dagundong ng kulog. "Patawarin mo si Mama, anak. Patawarin mo ako." Unti-unti, ang kanyang lakas ay nauubos. Ang lamig ay nagsimulang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ang mga ilaw mula sa malayo ay nagsimulang magsayaw at maghalo-halo. Nahihilo siya. Ang huling imaheng nakita niya bago siya tuluyang lamunin ng dilim ay ang nakakasilaw na mga ilaw ng isang sasakyan. Isang sasakyang mabilis na papalapit sa kanya. At pagkatapos, lahat ay naging itim. Ang manibela ay mahigpit na hawak ni Amihan Han de Leon habang ang kanyang lumang pickup truck ay binabagtas ang madulas at halos abandonadong kalsada patungo sa baybayin ng dalampasigan. Ang malakas na buhos ng ulan ay walang tigil na humahampas sa windshield at ang bawat kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa nagngangalit na mga alon sa di kalayuan. Sanay na si Han sa ganitong panahon. Bilang isang dating sundalo, ang bagyo ay isa lamang sa maraming kalaban na natutunan niyang harapin ng may kahinahunan. Ngunit may kung anong kaba sa kanyang dibdib ngayong gabi. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Habang paliko na siya sa daan, patungo sa kanyang munting bahay, isang bagay sa gitna ng kalsada ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang tumpok. Isang anyong tila basahan na inilagay doon. Ibinaba niya ang bilis ng sasakyan. Ang kanyang mga mata, na sanay sa pagiging alisto, ay agad na nag-scan sa paligid. Maaring isang patibong. O baka naman isang hayop na nasagasaan. Ngunit habang papalapit ang liwanag ng kanyang headlight,
Ang anyo ay naging mas malinaw. Ito ay isang tao. Agad niyang itinigil ang sasakyan. Sa isang mabilis ngunit kontroladong kilos, bumaba siya. Hindi alintana. Ang malakas na ulan na agad bumasa sa kanyang damit. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat habang papalapit siya sa katawang nakahandusay. Isang babae. Nakasubsob ang mukha sa putik. Ang kanyang damit ay punit-punit at basa. At buntis. Ang bilog na umbok sa tiyan nito ay hindi maipagkakaila. Isang malamig na galit ang gumapang sa ugat ni Han. Sino man ang gumawa nito, ang mag-iwan sa isang buntis sa gitna ng bagyo ay walang kaluluwa. Dahan-dahan siyang lumuhod. Maingat niyang isinantabi ang mga basang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ng babae. At sa sandaling iyon, sa liwanag ng kidlat, ang mundo ni Amihan ay huminto. Ang pamilyar na hugis ng mukha, ang ilong, ang mga labi na ngayon ay may dugo. Kahit na sa ilalim ng putik at mga pasa, hindi siya maaring magkamali. Liway? Ang pangalan ay namutawi sa kanyang mga labi na parang isang panalangin, isang sumpa. Si Liwayway, ang maliit na kapatid ng kanyang matalik na kaibigan noon. Ang babaeng huli niyang nakita, nasuot ang isang magandang wedding gown, nakangiti habang ikinakasal sa halimaw na yon kay Silvestre Montemayor. Ang kaninang malamig na galit ay nag-aapoy na ngayon. Inalis niya ang kanyang jacket at maingat na ibinalot sa nanginginig na katawan ni Liwayway. Sa lakas ng isang sundalo at sa pag-iingat ng isang taong may malalim na pag-aalala, binuhat niya ito. Dinala niya si Liwayway sa kanyang bahay kanlungan, isang maliit ngunit matibay na bahay na gawa sa kahoy na nakatayo malapit sa dalampasigan. Ang lugar na yon ang kanyang naging santuwaryo mula sa mga alaala ng giyera. Ngayon, ito ay magiging kanlungan din para kay Liwayway. Maingat niya itong inihiga sa kanyang kama. Ang bawat kilos niya ay may kasamang pagtitimpi na tila ba ang sobrang lakas ay maaring lalong makasakit sa babasaging kalagayan nito. Kumuha siya ng malinis na bimpo at isang palanggana ng maligamgam na tubig. Dahan-dahan niyang nilinis ang mga sugat at putik sa mukha, braso at binti nito. Habang ginagawa niya iyon, bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala. Ang Liwayway na kanyang naaalala ay isang dalagang puno ng buhay na may ngiting kayang magpaliwanag ng kahit anong madilim na araw. Naaalala niya kung paano siya nito tawaging kuyahan at kung paano sila mag-aasaran tungkol sa kanyang pagiging masyadong seryoso. Ngayon, ang babaeng nasa harapan niya ay anino na lamang ng nakaraan, isang larawang puno ng pasa at sakit. Anong ginawa niya sa iyo, Liway? Bulong niya sa hangin. Ang kanyang panga ay nagtagis sa galit. Nakita niya ang mga pasa sa braso nito, mga markang halatang gawa ng marahas na pagkakahawak. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Anton, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat. Si Han to. Han? Napatawag ka? Anong meron? Kailangan kita. Dito sa bahay, off the books, sabi ni Han. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Liwayway. May pasyente ako. Seryoso to, at hindi siya pwedeng dalhin sa ospital. Naiintindihan mo ba? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot ang doktor. Naiintindihan ko. Papunta na ako. Pagkababa ng tawag, naupo si Han sa isang silya sa tabi ng kama. Pinagmasdan niya ang mahimbing ngunit balisang pagtulog ni Liwayway. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig. Napakalamig. Ilang oras ang lumipas. Ang ulan ay nagsimula nang humina. Ang doktor ay dumating. Ginamot ang mga sugat ni Liwayway at siniguradong ligtas ang sanggol sa sinapupunan nito. Bago umalis, iniwan niya ang mga gamot at isang mahigpit na bilin.
Kailangan niya ng pahingahan at kailangan niyang malayo sa kahit anong stress. Kung sino man ang gumawa nito, siguraduhin mong hindi na siya makakalapit pa. Tumango si Han. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Hindi na mangyayari yon. Nang mag-isa na lang ulit sila, si Liliwayway ay nagsimulang gumalaw. Isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang naramdaman niya ay ang init ng kumot, ang lambot ng unan, ang amoy ng kape at kahoy. Nalilito. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang tagiliran. Dahan-dahan lang, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Tumingin siya sa direksyon ng boses. Nakita niya ang isang anino ng isang lalaking nakatayo malapit sa bintana. Ang liwanag ng umaga ay nagsisimula nang sumilip sa likuran nito. Matipuno, matangkad. Sa sino ka? Tanong nining niya. Ang kanyang boses ay paos. Lumapit ang lalaki at habang ang mukha nito ay natatanglawan ng ilaw mula sa lampara sa tabi ng kama, ang kanyang puso ay biglang kumabog. Amihan? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Han, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga amatang puno ng pag-aalala. Ako nga, Liway. Ligtas ka na. Ngunit habang sinusubukan ni Liwayway na iproseso ang lahat, biglang tumunog ang telepono ni Han. Mabilis niya itong sinagot at tumalikod ng bahagya kay Liwayway. Hello? Oo. Anton? Maayos na siya. Salamat ulit. Sinubukan ni Liwayway na umupo. Ang kanyang mga tainga ay pilit na pinakikinggan ang pag-uusap. Oo. Pagpapatuloy ni Han, ang kanyang boses ay bumaba. Naging halos pabulong. Kailangan nating mag-ingat. Hindi niya pwedeng malaman na nandito siya. Delikado. Ang mga salitang yon ay tumusok sa isipan ni Liwayway. Hindi niya pwedeng malaman. Delikado. Sino ang niya? Si Silvestre? At bakit delikado? Ang kaninang pakiramdam ng kaligtasan ay biglang napalitan ng pagdududa at takot. Nasaan ba talaga siya? At ang lalaking ito na minsan niyang tinuring na kuya. Mapagkakatiwalaan pa ba siya? Ang mga salitang delikado ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Liwayway. Mas malakas pa sa ugong ng hangin sa labas. Agad na bumalik ang takot. Isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang batok. Ang munting pag-asa na ligtas na siya ay biglang naglaho. Napalitan ng nakakaparalisang pagdududa. Nang ibaba ni Amihan ang telepono at humarap sa kanya, ang nakita niya sa mukha nito ay hindi kasamaan, kundi isang malalim na pag-aalala. Ngunit hindi na kayang magtiwala ni Liwayway. Hindi pa. Sino? Sino ang kausap mo? Tanong niya. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses kahit nanginginig ito. Bakit delikado? Nasaan ako, Han? Ipapahamak mo ba ako? Bahagyang nagulat si Amihan sa sunod-sunod na tanong. Ngunit agad din itong napalitan ng pag-unawa. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Dahan-dahan siyang lumapit, itinaas ang dalawang kamay na tila ba sumusuko, isang senyales na hindi siya banta. Si Anton, ang doktor na tumingin sa'yo kagabi. Mahinahon niyang sagot. At si Silvestre ang tinutukoy ko, Liway. Siya ang delikado. Paano mo nalaman? Paanong hindi na mahalaga kung paano ko nalaman? Putol ni Han. Umupo siya sa silyang malayo-layo sa kama para bigyan ito ng espasyo. Ang mahalaga, ligtas ka dito. Ang lugar na ito ay malayo sa kanya, malayo sa impluwensya niya. Walang nakakaalam na narito ka. Pinoprotektahan lang kita. Tinitigan siya ni Liwayway. Sinusuri ang bawat galaw, bawat salita. May bahagi sa kanya na gustong maniwala. Ito si Kuya Han, ang lalaking palagi niyang nilalapitan kapag inaaway siya ng kuya niya noon. Ngunit ang sugat na iniwan ni Silvestre ay napakalalim. Ang tiwala niya sa mga tao, lalo na sa mga lalaki, ay basag na.
Bakit? Halos pabulong niyang tanong. Bakit mo to ginagawa? Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Tumingin si Amihan sa labas ng bintana sa papasikat na araw na nagbibigay kulay sa abot-tanaw. Dahil may mga pagkakataong hindi ko nagawang protektahan ang mga taong mahalaga sa akin, sabi niya. Ang boses ay may bahid ng nakaraang sakit. Hindi ko hahayaang maulit yun, lalo na sa'yo. Ang sinseridad sa kanyang boses ay tumagos sa pader na itinatayo ni Liwayway sa paligid ng kanyang puso. Hindi siya sumagot. Yumuko na lang siya, hinahayaang bumagsak ang kanyang buhok para takpan ang kanyang mukha at ang mga luhang nagsisimula na namang mamuo. Maya-maya pa, bumalik si Amihan na may dalang isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang simpleng amoy ng luya at tinostang bawang ay nagpaalala sa kanya ng kanyang ina ng isang panahong simple at payapa pa ang lahat. Inilapag ito ni Amihan sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Hindi na siya nagsalita pa. Tumayo lang siya sa may pinto. Binabantayan ito. Binibigyan ng privacy na kumain. Kinuha ni Liwayway ang kutsara. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinusubo niya ang unang kutsara. Ang init ng lugaw na gumapang sa kanyang lalamunan ay tila ba kayang tunawin ang namumuong yelo sa kanyang dibdib. Mainit. Nakakaginhawa. Isang simpleng pagkain na inihanda para sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Walang kasamang sigaw o panunumbat. At doon, hindi na niya napigilan. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha sa ibabaw ng lugaw. Umiyak siya ng walang tunog. Umiyak siya para sa sakit, para sa takot, at para sa isang simpleng kabutihan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pag-iyak na yon ay hindi lang para sa kalupitan ni Silvestre, kundi para na rin sa kabaitan ni Amihan. Nang matapos siyang kumain, nakaramdam siya ng kaunting lakas. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sinubukang tumayo. Tinulungan siya ni Amihan na makaupo sa isang silya sa maliit na sala na tanaw ang dagat. Salamat, Han, sabi niya. Sa unang pagkakataon, may sinseridad sa kanyang boses. Tumangulang si Amihan bilang sagot. Binuksan nito ang isang maliit na telebisyon para mabawasan ang katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay mas mabuti pa pala kaysa sa susunod nilang makikita. Isang breaking news at sa gitna ng screen ang mukha ni Silvestre Montemayor. Nakaupo ito sa isang press conference, ang kanyang mga mata ay namumugto, ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang imahe ng isang nag-aalalang asawa. Sa aking minamahal na asawa, Liwayway. Panimula ni Silvestre, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Kung nasaan ka man, mahal ko, umuwi ka na. Nag-aalala ako sa'yo. Alam kong may pinagdadaanan kang mabigat na pagsubok ngayon. Ang iyong kalusugang pangkaisipan ay ang pinakamahalaga sa akin. Handa akong gawin ang lahat para tulungan ka. Kalimutan na natin ang anumang hindi pagkakaunawaan. Umuwi ka na, mahal ko. Naghihintay kami ng anak mo sa'yo. Isang perpektong pagganap. Ang bawat salita ay maingat na pinili para ipinta siya bilang isang biktima at si Liwayway bilang isang asawang wala sa katinuan at hindi mapagkakatiwalaan. Napatayo si Liwayway. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom sa magkabilang gilid. Ang pasasalamat at kalungkutan na naramdaman niya kanina ay biglang nag-alab at naging purong galit. Sinungaling! Sigaw niya sa telebisyon. Hayop ka! Sinungaling! Ang dugo ay umakyat sa kanyang ulo. Ang paraan ng pagngiti nito sa kamera, isang nangiting puno ng awa sa sarili, ay ang nangiti ng isang demonyo. Ginagamit niya ang kanilang anak. Minamanipula niya ang buong mundo. Liway, huminahon ka, sabi ni Amihan, papalapit sa kanya. Ngunit hindi siya nakinig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, nakatitig sa screen. Paano niya lalabanan ng isang taong kayang baluktutin ang katotohanan ng ganito kadali?
Paano niya ipagtatanggol ang sarili kung ang buong mundo ay naniniwala sa isang kasinungalingan? Pakiramdam niya ay nasusukol siya. Wala siyang pera, wala siyang kapangyarihan, wala siyang ebidensya. Sandali, ebidensya. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan na parang kidlat. Ang pagtatalo, ang mga sigaw, ang kanyang kamay na nanginginig habang palihim na pinipindot ang isang button sa kanyang cellphone bago ito ibulsa. Ang cellphone niya, ang duffel bag. Yung bag ko, sabi niya. Ang boses ay biglang naging apurado. Han, nasaan ang bag ko? Nalito si Amihan sa biglaang pagbabago ng kanyang kilos, ngunit itinuro nito ang maliit na bag na nakasabit sa likod ng pinto kung saan niya ito pinatuyo kagabi. Mabilis na nilapitan ni Liwayway ang bag, nanginginig ang mga kamay, kinalkal niya ang loob nito. Mga damit, ang wallet, at doon, ang kanyang cellphone. Basag ang screen, ngunit nandoon pa rin. Hinawakan niya ito na parang isang hiyas. Tumingin siya kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay may bagong liwanag. Isang liwanag ng desperasyon at determinasyon. Nirecord ko. Bulong niya halos sa sarili na lang. Ang kanyang puso ay kumakarera. Nirecord ko ang lahat. Ang mga salitang iyon ay binitawan ni Liwayway na tila isang huling sandata. Nirecord ko ang lahat. Napatingin sa kanya si Amihan. Ang kaninang pag-aalala sa kanyang mukha ay biglang nahaluan ng pagkamangha at pag-asa. Lumapit siya at tiningnan ang cellphone sa nanginginig na kamay ni Liwayway. Basag ang screen, may mga lamat na parang sapot ng gagamba. Halatang nabasa rin ito ng ulan. Sigurado ka? Tanong ni Han. Ang kanyang boses ay maingat. Ayaw nitong bigyan ng huwad na pag-asa ang dalaga. Tumango si Liwayway, mas determinadong hawak ang telepono. Bago niya ako sinampal, naisip kong i-record. Hindi ko alam kung bakit. Siguro pagod na akong isipin na baka nababaliw lang ako. Kailangan ko ng patunay na totoo ang lahat. Kinuha ni Amihan ang telepono nang may pag-iingat na parang isang mahalagang ebidensya sa isang crime scene. Subukan nating i-charge. Sana hindi pa huli ang lahat. Ang sumunod na mga minuto ay dumaan na napakabagal. Para kay Liwayway, ang bawat segundo ay parang isang oras. Pinanood niya ang bawat kilos ni Han, ang maingat na pagpapatuyo nito sa charging port gamit ang isang piraso ng tela. Ang paghahanap nito ng tamang charger sa isang kahon ng mga lumang kagamitan at ang dahan-dahang pagsaksak nito sa kuryente. Umupo sila sa maliit na mesa sa kusina. Ang cellphone ay nakalagay sa gitna nila na parang isang bomba na hindi nila alam kung sasabog o hindi. Nakatitig lang sila dito, naghihintay ng kahit anong senyales. Walang nangyari. 1 minuto, 2 minuto. Ang pag-asa ni Liwayway ay nagsimulang maglaho. Napayuko siya. Ang mga luha ng kabiguan ay nagsimula na namang magbanta. Ito na yon. Wala na talaga siyang laban. Sandali, sabi ni Han. Inangat ni Liwayway ang kanyang ulo. At doon, sa gitna ng basag na screen, isang maliit na icon ng baterya ang lumitaw. Nagcha-charge. Isang hininga ng ginhawa ang pinakawalan nilang dalawa. Buhay pa. May pag-asa pa. Hinintay nila ang ilang sandali pa bago sinubukan ni Han na buksan ito. Nag-ilaw ang screen. Sa kabila ng mga lamat, gumagana pa rin ito. Mabilis na hinanap ni Han ang voice recorder app. At nandoon nga, isang file na may petsa ng nakaraang gabi. Ang haba, 23 minuto. 23 minuto? Nagtatakang tanong ni Liwayway. Pero wala pang 10 minuto kaming nag-away bago niya ako pinalayas. Nagkatinginan sila ni Han. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang biglang bumalot sa kanila. Pakinggan natin, sabi ni Han. Ang kanyang boses ay seryoso. Pinindot niya ang play. Ang unang narinig nila
ay ang sariling boses ni Liwayway, basag at puno ng pakiusap. Hindi ko maintindihan, Silvestre, anong mali ang nagawa ko? Napapikit si Liwayway. Ang marinig muli ang kanyang sariling takot ay isang uri ng pagpapahirap. Bawat salita, bawat sigaw ni Silvestre, bawat tunog ng nababasag na gamit ay muling nagpabalik sa lahat ng sakit. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang pagkuyom ng kamao ni Han. Ang kanyang panga ay nagtagis sa pinipigil na galit. Pinakinggan nila ang lahat. Ang mga masasakit na salita, ang pag-amin nitong hindi siya nito mahal, ang pagtawag nitong pagkakamali sa kanilang anak. At pagkatapos, ang tunog ng sampal. Napasinghap si Liwayway at napahawak sa kanyang pisngi na tila ba naramdaman niya ulit ang sakit. Si Han naman ay napamura ng mahina. Sumunod ang mga salita ni Silvestre. Umalis ka. Ang tunog ng pagbato ng bag, ang pagbukas at pagsara ng pinto. At pagkatapos, katahimikan. Akmang papatayin na ni Liwayway ang recording, iniisip na tapos na ito nang pigilan siya ni Han. Teka, sa gitna ng katahimikan, may narinig silang mahinang tunog. Isang pinto na muling bumukas, mga yabag at isang bagong boses. Isang boses na kalmado, pamilyar at mas nakakakilabot kaysa sa mga sigaw ni Silvestre. Tapos na ba ang palabas? Tanong ng boses. Napakunot ang noo ni Liwayway. Ang boses na yon, kilalang kilala niya. Maayos ang pagganap mo, Silvestre. Pagpapatuloy ng boses. Halos maniwala na rin ako na isa kang kaawa-awang asawa. Sumagot si Silvestre. Ang boses niya ngayon ay hindi nagalit, kundi puno ng kayabangan. Siyempre, dapat lang naisipin ng lahat na siya ang may problema. Mas madali siyang mawala kung ang lahat ay naniniwalang wala siya sa sarili. Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Mawala? Sa recording, narinig nila ang pagbuhos ng alak sa baso. Ang timing mo ay perpekto, sabi ng pamilyar na boses. Ang bagyo, ang pagpapalayas sa kanya. Kapag may nangyaring masama sa kanya sa labas, lahat ay iisipin na isa itong aksidente. O baka naman, nagpakamatay siya dahil sa problema niya. At kapag nangyari yon, sabi ni Silvestre, ang lahat ng yaman ng mga Salcedo, ang lahat ng ipinundar ng walang kwentang ama niya na siyang dahilan kung bakit nakulong ang papa, ay mapupunta sa akin, sa atin. Hindi na makahinga si Liwayway. Ang plano, ang motibo, ang paghihiganti. Mas malalim at mas madugo pa pala sa inaakala niya. Ito ay isang plano ng pagpatay. Siguraduhin mo lang na walang magiging problema sa mga papeles. Utos ni Silvestre sa kausap. Bilang abogado niya, alam mo na ang gagawin. Abogado. Ang salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Liwayway. Ang boses, ang pagiging kalmado, ang pagiging pamilyar. Hindi maaari. Pinilit niyang alalahanin. Pinakinggan niya ulit ng mabuti ang bawat pantig, ang paraan ng pagtawa nito. At bigla, ang lahat ay nag-ugnay-ugnay. Ang mga pagbisita nito sa mansyon, ang mga payo nito sa kanya na pagpasensyahan si Silvestre, ang pagiging malapit nito sa kanyang ama. Ang tiwala ng buong pamilya nila. Ang pag-asa sa dibdib ni Liwayway ay namatay. At napalitan ito ng isang bagay na mas masahol pa sa takot. Isang matinding pakiramdam ng pagtataksil na sumira sa pinakapundasyon ng kanyang mundo. Nagtapos ang recording. Ang tanging maririnig na lang sa silid ay ang mahinang ugong ng refrigerator at ang alon mula sa labas. Liway? Tanong ni Han. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala nang makita niya ang itsura ni Liwayway. Maputla, tulala, at ang mga mata ay puno ng isang sakit na hindi na niya maipaliwanag. Sino yon? Sino ang kausap niya? Dahan-dahang inangat ni Liwayway ang kanyang tingin. Ang mga mata ay nanlalaki sa katotohanang natuklasan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig
habang binibigkas niya ang pangalan. Si... Nag-atubili siya na tila ba ang pagsambit sa pangalan ay gagawing mas totoo ang lahat. Si Tito Andre? Ang pangalang Tito Andres ay lumabas sa mga labi ni Liwayway na parang isang sumpa at kasabay nito, isang bagay sa loob niya ang tuluyang gumuho. Ang natitirang kislap ng determinasyon sa kanyang mga mata ay namatay at napalitan ito ng isang blangkong titig. Isang titig ng isang taong natuklasan na ang pinagkakatiwalaan niyang pastol ay isa palang lobo. Para kay Amihan, mas masakit panoorin ang sandaling iyon kaysa sa anumang pisikal na sugat na natamo niya sa serbisyo. Ang makita ang pag-asa na mabura sa mukha ng isang tao ay isang uri ng kamatayan. Hindi na nagsalita pa si Liwayway, para siyang naging isang estatwa, nakatitig sa kawalan, habang paulit-ulit na ibinubulong ang pangalan. Si Tito Andres, si Tito Andres. Kailangan niyang kumilos, at kailangan niyang kumilos ng mabilis. Dahan-dahan niyang inalalayan si Liwayway patayo. Halika, Liway, kailangan mong magpahinga. Hindi ito tumutol, nagpatianod lang ito sa kanya. Ang katawan ay walang lakas. Ang isip ay lumilipad sa ibang lugar. Maingat niya itong inihiga pabalik sa kama at kinumutan. Pagkasara niya ng pinto ng silid, ang kahinahunan sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ito ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Ang kaaway ay hindi na lang si Silvestre. May kasabwat ito. Isang kasabwat na may access sa lahat ng impormasyon ng pamilya Salcedo. Ang sitwasyon ay naging 10 beses na mas komplikado at 10 beses na mas mapanganib. Pumunta siya sa pinakasulok ng kanyang bahay kung saan nakatago ang isang lumang baul. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng mga damit at lumang litrato, may isang maliit at itim na notebook. Ang aklat na yon ay naglalaman ng mga numero at pangalan na hindi niya inaasahang kakailanganin pa ulit. Pumili siya ng isang numero. Lumabas siya ng bahay sa may dalampasigan kung saan mas mahina ang signal pero mas sigurado siyang walang makikinig. Dinial niya ang numero. Sino to? Isang magaspang na boses ang sumagot. Rico, si Hanto, sagot ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa malawak na karagatan. Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago nagbago ang tono sa kabilang linya. Kapitan, buhay ka pa pala. Akala ko'y nagtatanim ka na lang ng kamote dyan sa probinsya. Halos ganun na nga. Walang ganang sagot ni Han. Pero kailangan ko ng pabor. Isang malaking pabor. Para sa'yo, Kapitan. Kahit ano. Kailangan ko ng impormasyon, sabi ni Han, direkta sa punto. Silvestre Montemayor. At ang kanyang primary legal counsel, isang attorney Andres de Villa. Gusto kong malaman ang lahat. Mga biyahe, mga kausap sa telepono, mga financial transaction. Lahat ng kaduda-duda sa nakalipas na 6 na buwan. Montemayor? Malaking isda yan, Kapitan, sabi ni Rico. May bayad ito. Alam ko, sagot ni Han. I-text mo ang detalye. Basta bilisan mo. Bawat oras ay mahalaga. Pagkababa ng tawag, bumalik si Han sa loob ng bahay. Tahimik. Ang tanging maririnig lang ay ang pagaspas ng mga alon. Kinabukasan, nanatili si Liwayway sa kanyang silid. Paminsan-minsan, lumalabas ito para kumain. Ngunit ang kanyang mga kilos ay parang sa isang robot. Hindi na siya umiiyak. Mas nakakatakot ang kanyang katahimikan. Nilapitan siya ni Han habang nakaupo ito sa sala, nakatanaw sa labas. Liway, mahinahon niyang sabi. Makinig ka. Mula na ngayon hindi ka pwedeng lumabas ng bahay na ito, kahit sa dalampasigan. Naiintindihan mo ba? Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay walang buhay. Bakit? Para saan pa? Tapos na, Han. Panalo na sila. Hindi pa tapos hanggat hindi ako sumusuko.
Mariing sabi ni Han. Naghahanap na sila sa'yo ngayon. Pareho sila. At hindi na lang nila gusto na bumalik ka. Gusto nilang patahimikin ka ng tuluyan. Ang bahay na ito lang ang ligtas na lugar para sa'yo sa ngayon. Kaya makinig ka sa akin. Huwag kang lalabas. Isang mahinang tango lang ang isinagot ni Liwayway bago muling ibinalik ang tingin sa bintana. Sa sumunod na araw, nagsimulang maramdaman ni Han ang pagbabago. Isang itim na kotse na may tinted na bintana ang pumarada sa dulo ng kalsadang patungo sa kanyang bahay. Masyadong malinis para sa isang lokal. Masyadong matagal na nakaparada sa isang lugar na walang ibang pupuntahan kundi ang kanyang bahay. Hindi niya ito pinansin. Nagkunwari siyang abala sa pag-aayos ng isang lumang lambat sa kanyang bakuran. Ngunit ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay alerto. Ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap sa kotse. Kinakabisado ang plate number. Tinitingnan kung ilan ang nasa loob. 2. Parehong lalaki. Pumasok sa isip niya ang mga araw ng surveillance sa Mindanao. Ang pakiramdam na pinagmamasdan. Ang paghihintay sa unang maling galaw ng kalaban. Ang laro ay nagsimula na. Mula sa bintana ng sala, nakita ni Liwayway ang itim na kotse. Nakita niya kung paano magkunwaring abala si Han. Naramdaman niya ang tensyon sa hangin. Dahil sa kanya, ang katahimikan ng buhay ni Amihan ay nasira na. Ang panganib na tinatakasan niya ay sumunod sa kanya. At ngayon, damay na ang taong tumutulong sa kanya. Hindi na niya kinaya. Kinagabihan, habang naghahanda ng hapunan si Han, lumabas si Liwayway ng kanyang silid, dala ang kanyang maliit na bag. Aalis na ako. Sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit may determinasyon. Napahinto si Han sa paghiwa ng sibuyas at humarap sa kanya. At saan ka pupunta? Kahit saan. Malayo dito. Sagot ni Liwayway. Han, ayokong madamay ka pa dito. Kasalanan ko to. Ako ang tatapos nito. Anong gagawin mo? Susuko ka sa kanila? Tanong ni Han. Ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya. Kung iyon ang kailangan para hindi ka na nila guluhuhin, oo. Lumapit si Han sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Isang pagkakamali ang isipin na titigilan ka nila. Sa sandaling umalis ka sa bahay na ito, tapos ka na, Liway. Tapos na rin ang anak mo. Naiintindihan mo ba? Dito ka lang. Lalaban tayo. Paano? Sigaw ni Liwayway. Ang mga luha ay nagsimula nang bumagsak. Paano tayo lalaban? Mga anino sila, Han? Mga aninong nagmamasid, naghihintay? At tila ba bilang sagot sa kanyang mga salita, isang malakas na tunog ang biglang yumanig sa buong kabahayan. Crush. Ang tunog ng nababasag na salamin. Agad na hinila ni Amihan si Liwayway at itinago sa kanyang likuran. Ang kanyang katawan ay naging isang pananggalang. Tumingin sila sa sala. Ang bintana ay basag. At sa gitna ng sahig, sa ibabaw ng mga bubog, ay isang malaking bato. May nakatali ditong isang piraso ng papel. Mabilis na siniguro ni Han na ligtas si Liwayway sa isang sulok bago maingat na lumapit sa bato. Kinuha niya ang papel at binasa ito. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. Dahan-dahan niyang iniharap ang papel kay Liwayway. Ang sulat, na gawa sa mga letrang ginupit mula sa dyaryo, ay may isang maikli, ngunit malinaw na mensahe. Ibalik mo siya kung ayaw mong madamay. Ang mensahe sa papel ay parang isang hatol. Napatingin si Liwayway mula sa nakasulat na pagbabanta patungo sa seryosong mukha ni Amihan at pagkatapos ay sa basag na bintana. Sila ay natagpuan na. Ang kanlungan ay hindi naligtas. Anong gagawin natin? Nanginginig niyang tanong. Dito ka lang, mariing utos ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado sa kabila ng panganib. Ano man ang mangyari, huwag kang aalis sa tabi ko. Inilabas ni Han ang kanyang telepono. Handa nang tumawag ng backup
ng isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Isang katok na hindi marahas, kundi magalang. Tila ba galing sa isang bisita, hindi sa isang kaaway. Nagkatinginan sila, puno ng pagtataka. Sino ang mangangahas na kumatok pagkatapos ng ginawa nila sa bintana? Maingat na lumapit si Han sa pinto. Sumenya siya kay Liwayway na manatili sa likod niya. Sino yan? Amihan, si Andres de Villa ito, abogado ni Liwayway. Isang boses ang sumagot mula sa labas. Isang boses na pamilyar. Ang boses mula sa recording. Naramdaman ni Liwayway na parang bumaligtad ang kanyang sikmura. Si Tito Andres, nandito siya. Paano? Bukas ang gate. Paano ka nakapasok? Tanong ni Han. Sinusubukang bumili ng oras habang nag-iisip. Nakita kong bukas, kaya pumasok na ako. Nag-aalala ako kay Liwayway. Nakikiusap ako. Papasukin mo ako. Gusto ko lang siyang makausap. Gusto ko siyang tulungan. Ang bawat salita ay puno ng pag-aalala. Puno ng sinseridad. Kung hindi lang nila naririnig ang recording, kahit sino ay maniniwala. Ngunit para kay Liwayway, ang bawat pantig ay parang lason na tumatagos sa kahoy na pinto. Tumingin si Han kay Liwayway. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ngunit may nakita rin siyang iba. Isang kislap. Isang kislap ng galit na hindi niya nakita noon. Sumenyas si Liwayway. Isang tango. Papasukin mo siya. Nagulat si Han, ngunit nagtiwala siya sa desisyon nito. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo sa labas si Attorney Andres de Villa. Bihis na bihis, may hawak na isang paper bag na amoy mamahaling pagkain. Ang kanyang muka ay puno ng lungkot at pag-aalala. Isang perpektong maskara. Liwayway, iha! Sabi niya nang makita ito sa likod ni Amihan. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Halos mabaliw na kami sa pag-aalala sa'yo, lalo na si Silvestre. Hindi nagsalita si Liwayway. Hinayaan niya lang itong pumasok. Nagdala ako ng paborito mong pagkain mula sa restaurant ni Alva. Sabi pa nito, inilalapag ang paper bag sa mesa. Alam kong pagod ka na. Halika. Umupo ka, iha. Mag-usap tayo. Umupo si Liwayway sa isang silya. Ang kanyang mga kamay ay nasa ibabaw ng mesa. Sa ilalim ng mesa, palihim niyang kinuha ang ekstrang telepono ni Han. Pinindot niya ang record button. Si Amihan ay nanatiling nakatayo malapit sa pinto. Hindi inaalis ang kanyang mga mata kay Andres. Tito, paano niyo po nalaman na nandito ako? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay sinadya niyang gawing mahina at takot. May mga koneksyon kami, iha. Ang mahalaga ay nahanap ka namin. Sagot ni Andres. Umupo ito sa tapat niya. Liwayway, kailangan mong umuwi. Ang ginagawa mong ito ay hindi nakakatulong. Alam kong may pinagdadaanan ka, pero ang pagtakas ay hindi solusyon. Pinagdadaanan? Ulit ni Liwayway. Oo, iha, ang stress ng pagbubuntis. Minsan nakakaapekto ito sa pag-iisip. Normal lang yan. Pero nandito kami para tulungan ka. Mahal na mahal ka ni Silvestre. Mahal niya ako? Tanong ni Liwayway. May bahid ng sarkasmo sa kanyang boses na hindi napansin ng abogado. Kaya pala sinaktan niya ako. Nagbuntong hininga si Andres na tila ba napakasakit ng kanyang narinig. Lasing siya, iha. Nagkamali siya. At pinagsisisihan niya iyon ng sobra-sobra. Ang recording na sinasabi mo, madaling gumawa ng mga peking recording ngayon, Liway. Huwag kang magpapadala sa teknolohiya. Pakinggan mo ang puso mo. Ang puso ko? Oo, alam kong sa kabila ng lahat mahal mo pa rin siya. At tungkol sa mana ng pamilya mo, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala doon. Poprotektahan ko ang interes mo. Pinagmasdan ni Liwayway ang lalaking nasa harapan niya. Ang lalaking kinalakihan niyang tinatawag na tito. Ang kanang kamay ng kanyang ama. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga sikreto. At ngayon, nakaupo ito sa harapan niya.
Nagsisinungaling ng walang kakurap-kurap. Paano niyo po nagagawa to, Tito? Biglang tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nagbago. Hindi natakot, kundi malamig at matigas. Natigilan si Andres. Anong ibig mong sabihin? Ang magpanggap, ang magsinungaling, ang tumingin sa akin sa mata at sabihing, poprotektahan niyo ako, gayong kayo mismo ang tumutulong sa kanya para sirain ako. Ang maskara ni Andres ay nagsimulang magpakita ng lamat. Liwayway, hindi ko alam ang sinasabi mo. Talaga po? Ngumiti si Liwayway, isang nangiting mapait. Sinabi niyo, poprotektahan niyo ang mana ko. Ang manang pinaghirapan ni Papa. Si Papa na palagi ninyong sinasabing matalik ninyong kaibigan. Oo naman, ang iyong ama ay kasalanan din ng ama mo. Kung hindi dahil sa kanya. Biglang natigilan si Andres. Nahulog siya sa patibong. Ang mga salitang yon, hindi niya dapat sinabi. Ang nangiti sa labi ni Liwayway ay nawala. Kung hindi dahil sa kanya, ano, Tito? Hindi sana makukulong ang ama ni Silvestre. Hindi sana malilinis ang pangalan ng pamilya namin. Iyon ba ang kasalanan ni Papa? Ang maging isang taong matuwid? Namutla si Andres de Villa. Napatayo siya. Wala kang alam sa mga nangyari. Ngayon, marami na akong alam, sabi ni Liwayway, at sa isang mabilis na kilos, kinuha niya ang kanyang orihinal na cellphone mula sa kanyang bulsa. Ang cellphone na may basag na screen. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Silvestre ay muling umalingaw-ngaw sa maliit na bahay. At pagkatapos, ang boses ni Andres. Tapos na ba ang palabas? Ang mukha ni Andres ay nag-iba. Ang pagpapanggap ay nawala. Ang kahinahunan ay naglaho. Ang nakita ni Liwayway sa kanyang mga mata ay ang tunay na anyo nito. Isang taong sakim, desperado, at mapanganib. Isang ahas. Ibigay mo sa akin yan. Utos nito. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Para ano? Para sirain niyo rin. Katulad ng kung paano niyo sinira ang tiwala ng pamilya ko? Matapang na sagot ni Liwayway. Sa isang iglap, ang lahat ay nangyari ng mabilis. Sumugod si Andres de Villa patawid sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat. Sinusubukang agawin ang telepono mula kay Liwayway. Akin na sabi, sigaw nito. Ang kanyang anyong profesional ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng itsura ng isang hayop na nasukol. Bago pa man dumapo ang mga daliri ni Andres sa braso ni Liwayway, isang anino ang mabilis na humarang. Si Amihan. Sa isang iglap, ang kamay ni Andres ay nahawakan ni Han sa ere. Ang pagkakahawak ni Han ay hindi marahas, ngunit matatag na parang bakal. Ang mukha ni Amihan ay kalmado pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang galit na ngayon lang nakita ni Liwayway. Subukan mong hawakan siya ulit, sabi ni Han. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. At ipapangako ko sa iyo, ang basag na bintana ang magiging pinakamaliit mong problema. Sinubukan ni Andres na bawiin ang kanyang kamay, ngunit walang nangyari. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Amihan, ang tingin ng isang sundalong handang pumatay para protektahan ang kanyang misyon. Hindi pa tayo tapos, Liwayway! Sigaw ni Andres, hindi na kay Amihan nakatingin, kundi kay Liwayway. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Lumabas ka na, mariing sabi ni Amihan, at binitawan niya ang kamay ni Andres nang may puwersa na halos ikabuwal nito. Walang nagawa si Andres. Inayos niya ang kanyang damit. Sinubukang ibalik ang kahit kaunting dignidad. Ngunit bago siya tuluyang umalis, tumingin siya kay Liwayway nang may sukdulang pagkamuhi. Magsisisi ka sa ginawa mong ito. At pagkatapos ay umalis na siya, isinara ang pinto ng malakas sa kanyang likuran. Sa paglaho ni Andres, tila ba ang lahat ng lakas at tapang na ipinon ni Liwayway ay biglang bumigay. Ang cellphone ay nahulog
mula sa kanyang nanginginig na kamay at lumikha ng isang malakas na kalabog sa sahig na gawa sa kahoy. Napaupo siya sa sahig, sa parehong lugar kung saan siya tumayo ng buong tapang kanina. Ngunit ngayon, wala na ang tapang, wala nang natira. Ang katotohanan ay bumagsak sa kanya na parang isang pader na gawa sa semento. Ang kanyang asawa ay gustong ipapatay siya. Ang taong itinuring niyang pangalawang ama ay kasabwat nito. Ang buong mundo niya ay isang malaking kasinungalingan. Ang lahat ng pinaniwalaan niya, ang lahat ng minahal niya, ay pawang panloloko. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang munting buhay sa loob niya ang tanging totoo sa lahat ng ito. Ngunit anong klaseng mundo ang ibibigay niya sa kanyang anak? Isang mundong puno ng mga halimaw na nagaanyong tao? Doon na siya tuluyang bumagsak. Hindi siya sumigaw. Hindi siya humikbi. Umiyak siya ng walang tunog. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa sakit at kawalan ng pag-asa. Ikinulong niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa isang madilim at malalim na karagatan ng pagtataksil at wala siyang makapitan. Ito na ang dulo. Wala na siyang lakas para lumaban. Nakita ni Amihan ang lahat ng ito. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang sabihing magiging maayos din ang lahat. Ngunit alam niya na sa mga sandaling iyon, ang mga salita ay walang silbi. Kaya't sa halip na magsalita, lumapit siya ng tahimik. Hindi siya umupo sa tabi nito. Hindi niya ito hinawakan. Naupo lang siya sa sahig. Ilang talampakan ang layo mula dito. Nakasandal sa pader. Hindi siya nagsalita. Naghintay lang siya. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na mensahe. Hindi ka nag-iisa. Nandito lang ako. Lumipas ang mga oras. Ang araw ay napalitan ng gabi. Ang galit na apoy sa loob ng fireplace ang tanging nagbibigay liwanag sa kanilang dalawa, na parehong nakaupo sa sahig, parehong nalulunod sa sarili nilang mga iniisip. Sa wakas, ang pag-iyak ni Liwayway ay huminto. Ang natira na lang ay ang paminsan-minsang paghikbi. Bakit? Bulong niya sa katahimikan. Bakit kailangang maging ganito kasama ng mga tauhan? Hindi agad sumagot si Amihan. Tumingin siya sa apoy. Hindi ko rin alam, Liway. Pero ang natutunan ko, hindi mo makokontrol ang kasamaan ng iba. Ang tanging makokontrol mo lang ay kung paano ka babangon pagkatapos kang tamaan nito. Tumingin si Liwayway sa kanya. Ang kanyang mga mata ay namumugto at pagod. Paano ka bumabangon kung wala nang natira sa'yo? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Amihan. Naniwala rin ako dyan dati. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang isang bagay sa mga mata ni Amihan na hindi niya pa nakita dati. Isang malalim na kalungkutan, isang pilat na hindi pisikal. Noong nasa serbisyo pa ako, panimula ni Amihan, ang kanyang boses ay mababa at malumanay. May isang misyon na hindi ko makakalimutan, isang ambush. Masyado silang marami. Ako ang team leader at ako ang nagkamali ng desisyon. Nakinig lang si Liwayway. Dalawa sa mga tauhan ko. Mga bata pa. Hindi na nakauwi sa mga pamilya nila dahil sa akin. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa apoy na parang muling nakikita ang eksena. Gabi-gabi, naririnig ko pa rin ang mga sigaw nila. Gabi-gabi, tinatanong ko ang sarili ko kung bakit ako ang nabuhay at sila ang hindi. Hindi mo kasalanan yon, mahinang sabi ni Liwayway. Ganoon din ang sinabi ng lahat, sabi ni Amihan. Pero hindi nito binabago ang katotohanan na wala na sila. Pag-alis ko sa serbisyo, dito ako dumiretso. Akala ko, sa paglayo ko sa lahat, makakalimutan ko. Pero ang ginawa ko lang ay ang ikulong ang sarili ko kasama ng mga multo ng nakaraan. Gumuho rin ang mundo ko, Liway. At sa loob ng mahabang panahon, hinayaan ko lang ang sarili kong manatili sa ilalim ng mga guho. Tumingin siya kay Liwayway at sa pagkakataong ito, ang kanilang mga mata
ay nagtagpo. 2 taong parehong wasak, 2 kaluluwang parehong may pilat. Ang dahilan kung bakit gusto kitang protektahan, sabi ni Amihan, ay hindi lang dahil sa pagkakaibigan natin noon. Ito ay dahil sa'yo. Nakikita ko ang isang pagkakataon na itama ang mga pagkakamali ko. Ang protektahan ka ay parang pagprotekta na rin sa mga alaala ng mga taong hindi ko nagawang iligtas. Ngayon, naintindihan na ni Liwayway. Ang pagiging bayani ni Amihan ay hindi dahil sa yabang o lakas, kundi dahil sa sakit at pagsisisi. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mabigat. Ito ay isang katahimikan ng pag-unawa, ng koneksyon. Pinunasan ni Liwayway ang kanyang mga huling luha. Tumingin siya sa kanyang mga kamay at pagkatapos ay sa kanyang tiyan. Ang dahilan ng kanyang paglaban ay nasa loob niya mismo. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa siya talo. Ang pagtataksil ni Andres at Silvestre ay sumira sa kanyang tiwala sa mundo. Ngunit ang tahimik na lakas at ang tapat na sakit ni Amihan ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na mas mahalaga. Ang paalala na sa gitna ng kadiliman, may mga tao pa ring handang maupo sa sahig kasama mo hanggang sa handa ka nang tumayo muli. Tumingin siyang muli kay Amihan, ang kanyang mga mata. Kahit namumugto, ay may bago ng liwanag. Hindi na ito ang blangkong titig ng kawalan ng pag-asa. Ito ay ang maliit na baga na nagsisimula nang magliyab muli. Hindi na ako tatakas, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng isang bagong tuklas na kapangyarihan. Lalaban ako. Ang mga salitang lalaban ako ay nanatiling nakabitin sa hangin sa pagitan nila. Mas maliwanag pa kaysa sa apoy sa fireplace. Tumingin si Amihan kay Liwayway at sa unang pagkakataon mula nang dumating ito, nakita niya hindi ang biktima, kundi ang mandirigma. Ang Liwayway na nakilala niya noon, ang babaeng hindi uurong sa anumang hamon, ay nagbabalik. Mabuti, simpleng sagot ni Amihan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Dahil may naiisip na akong unang hakbang, kinabukasan, ang himpapawid sa bahay kanlungan ay nag-iba. Ang bigat ng kalungkutan at takot ay napalitan ng kuryente ng determinasyon. Hindi na sila nagtatago, naghahanda na sila para sa isang digmaan. May kaibigan ako, panimula ni Amihan habang nagtitimpla ng kape. Dati kaming magkasama sa serbisyo. Isa siya sa mga pinakamatalinong strategist na nakilala ko. Umalis siya sa militar para maging piskal, matuwid, walang kinatatakutan. Ang pangalan niya ay Fiscal Sarmiento. Sa tingin mo maniniwala siya sa atin? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay may bahid pa rin ng pag-aalinlangan. Hawak ni Silvestre ang media. Ang tingin ng lahat sa akin ay isang baliw na asawa. Inabot ni Amihan ang isang tasa ng kape kay Liwayway. Maniniwala siya sa ebidensya at hawak mo ang pinakamalakas na ebidensya. Sa araw ding iyon, gumawa si Amihan ng isang tawag, hindi sa kanyang sariling telepono, kundi sa isang lumang burner phone na itinago niya para sa mga ganitong pagkakataon. Ang pag-uusap ay maikli at puno ng mga code na sila lang ang nakakaintindi. Ang resulta, isang lihim na pagkikita. Ang lugar, isang maliit at halos abandonadong karinderya sa kabilang bayan. 2 oras ang biyahe mula sa dalampasigan. Ang pag-alis nila sa bahay ay parang isang eksena sa pelikula. Inihanda ni Amihan ang kanyang pickup truck. Siniguradong puno ang tangke at maayos ang kondisyon. Pinasuot niya kay Liwayway ang isang malaking jacket na may hood at salamin para hindi ito makilala. Bago sila umalis, inikot muna niya ang buong lugar para siguraduhing walang nakabuntot. Ang itim na kotse na nagmamasid sa kanila ay wala na doon. Ngunit alam ni Han na hindi yon nangangahulugang tumigil na sila. Baka nag-iba lang sila ng taktika. Sa loob ng sasakyan, pareho silang tahimik. Si Liwayway ay mahigpit na nakahawak sa 2 telepono
na naglalaman ng kanyang ebidensya. Ang bawat sasakyang dumadaan ay tinitingnan niya ng may kaba. Si Fiscal Miguel Sarmiento ay isang lalaking nasa edad 40. May matalas na mga mata at tindig na nagpapakita pa rin ng disiplinang militar. Nang makita niya si Amihan, isang magalang na tango lang ang kanyang ibinigay bago ibinaling ang kanyang tingin kay Liwayway. Umupo sila sa pinakasulok na lamesa ng karinderya. Walang ibang tao kundi ang matandang may-ari na nagluluto sa likod. Liwayway Salcedo Montemayor, sabi ng piskal. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Nabasa ko ang tungkol sa'yo sa mga balita. Hindi totoo ang mga iyon, agad na sagot ni Liwayway. Iyon ang dahilan kung bakit tayo nandito, sabi ni Sarmiento. Itinuon ang kanyang buong atensyon sa kanya. Han says you have something for me, something big. Walang pag-aalinlangan, inilabas ni Liwayway ang 2 telepono at ipinatong sa mesa. 2 recording po, Piskal. Ang una, ang pag-amin ng asawa ko na plinano niyang saktan ako. Ang pangalawa, ang pag-uusap niya kasama ang abogado ng pamilya namin, si Andres de Villa, tungkol sa plano nilang patayin ako at ang anak ko para makuha ang mana ng pamilya ko. Ang mukha ni Fiscal Sarmiento ay nanatiling kalmado, ngunit nakita ni Amihan ang bahagyang panlalaki ng kanyang mga mata. Kinuha niya ang isang pares ng earphones mula sa kanyang bulsa at isinaksak sa unang telepono. Habang nakikinig ang piskal, pinanood ni Liwayway ang bawat reaksyon nito. Ang bahagyang pagkunot ng noo, ang pagkuyom ng kanyang panga, ang pag-igting ng kanyang mga balikat. Nang matapos ang unang recording, inilipat niya ito sa pangalawang telepono. Ito ang mas mahalaga, ang ebidensya ng sabwatan. Habang pinakikinggan niya ang pag-uusap ni na Silvestre at Andres, ang reaksyon ng piskal ay mas naging halata. Tumingin siya kay Liwayway ng may bagong pagtingin, hindi na bilang isang karakter sa balita, kundi bilang isang biktima at isang saksi. Nang matapos ang lahat, tinanggal niya ang earphones at ipinatong sa mesa. Tumingin siya kay Amihan at pagkatapos ay kay Liwayway. This is attempted murder and conspiracy, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at seryoso. This changes everything. Pero paano natin ito ilalabas? Tanong ni Liwayway. Kontrolado nila ang lahat. Hindi nila kontrolado ang opisina ko. Matigas na sagot ni Sarmiento. Pero kailangan nating maging matalino. Hindi natin sila pwedeng arestuhin kaagad. Masyadong malakas ang koneksyon nila. Gagamitin nila ang kanilang pera at impluensya para makalaya. Kailangan nating isukol sila sa isang lugar na hindi sila makakatakas sa mata ng publiko. Sa ibabaw ng isang tissue paper, nagsimulang mag-drawing ng plano si Sarmiento gamit ang isang ballpen. Magpapatawag tayo ng isang press conference, pero hindi tayo ang magpapatawag. Gagawa tayo ng paraan para si Mrs. Montemayor mismo ang magpatawag, na tila ba gusto niyang linisin ang kanyang pangalan. Sa ganoong paraan, lahat ng media ay pupunta. Inaasahan na maririnig ang side niya laban sa asawa niya. Si Silvestre mismo, hindi niya ito palalampasin. Dadalo siya o magpapadala ng kinatawan para pabulaanan ng lahat. At sa gitna ng lahat ng kamera, sa live television, doon natin ilalabas ang recording. Ito ay isang sugal, isang napakalaking sugal. Kung pumalpak, masisira ng tuluyan ang pangalan ni Liwayway at wala na siyang babalikan pa. Masyadong mapanganib, sabi ni Amihan. Ilalagay natin siya sa gitna ng apoy. Nasa gitna na ako ng apoy, Han, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay matatag. Ang pinagkaiba lang, sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng posporo. Tumingin si Fiscal Sarmiento kay Liwayway ng may paghanga. Handa ka na ba para dito, Mrs. Montemayor? Dahil sa oras na simulan natin ito, wala nang atrasan. Tumango si Liwayway. Handa na po ako. Sa pag-uwi nila, habang palubog na ang araw,
Nag-iba na ang pakiramdam ni Liwayway. Hindi na siya ang biktima na tumatakas. Isa na siyang reyna sa isang laro ng chess at kaharap niya ang dalawang hari na handa niyang i-checkmate. Ngunit hindi niya alam na ang kalaban ay nakagawa na rin ng kanilang sariling galaw. Nang makarating sila sa gate ng bahay kanlungan, may isang maliit na package na nakasabit dito. Isang simpleng kahon na nakabalot sa brown paper. Kinuha ito ni Amihan ng may pag-iingat at dinala sa loob. Pinunit niya ang balot. Sa loob ng kahon, may isang bagay na nagpatigil sa paghinga ni Liwayway. Isang manika. Isang magandang manika na may mahabang buhok katulad niya. Ngunit ang leeg ng manika ay bali. At sa ilalim nito, isang maikling sulat. Ganito ang mangyayari sa mga traitor. Ang imahe ng manikang may baling leeg ay nakatatak sa isipan ni Liwayway. Ang banta ay hindi na lang basta salita. Ito ay isang malinaw na larawan ng kung ano ang kaya nilang gawin. Ang gabi bago ang press conference ay ang pinakamahabang gabi sa kanyang buhay. Ang buong bahay kanlungan ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan, kundi ang katahimikan bago ang isang malakas na pagsabog. Si Amihan ay paulit-ulit na tinitingnan ang mga bintana. Ang kanyang bawat kilos ay alisto. Si Liwayway naman ay nakaupo sa sala, hawak-hawak ang isang papel kung saan nakasulat ang kanyang magiging pahayag. Ngunit ang mga salita ay nagsasayaw sa kanyang paningin. Hindi siya makapag-focus. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Paano kung walang maniwala? Paano kung sa huli, siya pa rin ang magmumukhang masama? Paano kung may gawin silang mas masahol pa? Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang pag-aalala niya ay hindi na lang para sa kanyang sarili. Nakita ni Amihan ang kanyang pagkabalisa, ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang pagiging maputla ng kanyang muka sa liwanag ng ilawan. Nilapitan niya ito at naupo sa tabi niya. Huwag mong pilitin, sabi niya. Ang boses ay mahinahon. Kabisado mo na ang katotohanan. Iyon lang ang kailangan mo. Paano kung hindi ko kayanin? Han? Tanong ni Liwayway. Sa wakas ay inamin ang takot na kanina pa niya itinatago. Paano kung pagtayo ko doon sa harap nilang lahat? Bigla na lang akong hindi makapagsalita. Paano kung matalo ako? Hindi sinabi ni Amihan ang mga gasgas na linyang magiging maayos din ang lahat o kaya mo iyan. Alam niyang hindi iyon ang kailangan ni Liwayway. Sa halip, kinuha niya ang papel mula sa mga kamay nito. Tayo, sabi niya. Nagtatakang tumingin sa kanya si Liwayway. Ano? Tumayo ka, ulit ni Amihan. Isipin mo na ako ang lahat ng tao sa press conference na yon. Ako ang mga reporter. Ako ang mga kamera. Ako ang buong mundo na nakatingin sa'yo. Ngayon, sabihin mo sa akin ang kwento mo. Nag-atubili si Liwayway. Ngunit merong isang bagay sa mga mata ni Amihan, isang matatag na paniniwala na nagbigay sa kanya ng lakas. Dahan-dahan siyang tumayo. Ako po si Liwayway Salcedo Montemayor. Panimula niya, ang boses ay nanginginig. Mas malakas, sabi ni Amihan. Tumingin ka sa mga mata ko, Liway. Huwag kang matakot. Huminga ng malalim si Liwayway at nag-umpisa ulit. Ako po si Liwayway, asawa ni Silvestre Montemayor. At nandito po ako para sabihin sa inyo ang katotohanan. Sa sumunod na oras, iyon ang kanilang ginawa. Paulit-ulit. Si Amihan ay hindi lang basta nakinig. Nagbigay siya ng mga tanong na maaaring itanong ng mga reporter. Hinamon niya ang bawat pahayag nito. Tinuruan niya itong kontrolin ang kanyang paghinga. Kapag nararamdaman niyang nanginginig na ang kanyang boses, hindi siya umaktong tagapagtanggol. Umakto siyang isang tagapagsanay. Sa bawat pag-uulit, ang boses ni Liwayway ay lalong tumatatag. Ang kanyang mga balikat ay unti-unting tumutuwid. Ang takot sa kanyang mga mata ay napapalitan ng apoy. Hindi na niya binabasa ang papel. Ang mga salita ay dumadaloy na mula sa kanyang puso, mula sa kanyang sakit, mula sa kanyang galit.
Ang asawa ko ay isang halimaw, sabi niya sa isang pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay diretso sa mga mata ni amihan. Ang kanyang boses ay matatag na parang bato. At hindi na ako magtatago pa sa kanyang anino. Tumango si amihan, isang maliit na ngiti ng paghanga ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ayan, iyan ang kailangan nilang marinig. Pagod na naupo si Liwayway. Pakiramdam niya ay galing siya sa isang tunay na laban. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang handa na siya. Salamat, Han, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Hindi ako ang lalaban bukas, Liway, sagot ni amihan. Umupo ulit sa tabi niya. Ikaw, ang ginawa ko lang ay ipaalala sa'yo ang lakas na matagal mo nang tinatago sa loob mo. Isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng mga alon at ang pagtiktak ng orasan sa pader. Ang oras ng pagtutuos ay papalapit na. Natatakot pa rin ako. Pag-amin ni Liwayway sa isang pabulong na boses. Ang pagiging matapang ay hindi nangangahulugang hindi ka natatakot, sabi ni amihan. Ang ibig sabihin nito, natatakot ka, pero ginagawa mo pa rin ang tama. Tumingin si Liwayway sa kanya. Sa liwanag ng apoy, nakita niya ang mga pilat sa muka at braso nito, mga paalala ng mga laban na kanyang pinagdaanan. Ngunit ang pinakamalalim na pilat ay ang nasa kanyang mga mata, ang kalungkutan na ibinahagi nito sa kanya kagabi. Walang pag-iimbot, iniabot ni Liwayway ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kamay ni amihan na nakapatong sa sofa. Nagulat si amihan sa ginawa nito, ngunit hindi niya binawi ang kanyang kamay. Hindi ka lang nag-iisa sa paghahanap ng paraan para itama ang mga pagkakamali ng nakaraan, Han, mahinang sabi ni Liwayway. Bukas, lalaban ako hindi lang para sa anak ko. Lalaban din ako para sa babaeng hinayaan kong tapak-tapakan nila. At lalaban ako para sa'yo, para maipakita na ang pagtulong mo sa akin ay hindi isang pagkakamali. Sa sandaling iyon, ang koneksyon sa pagitan nila ay mas lumalim pa. Hindi ito pag-ibig na romantiko. Ito ay isang bagay na mas dalisay. Isang ugnayan ng dalawang taong parehong sinira ng mundo. Ngunit sa isa't isa ay nakahanap ng dahilan para muling bumuo. Kinaumagahan, maaga silang gumising. Ang araw ay hindi pa sumisikat. Ang hangin ay malamig at ang dagat ay kalmado. Ito na ang araw. Habang naghahanda silang umalis, inabot ni amihan ang isang itim na jacket kay Liwayway. Ito ay ang kanyang lumang military field jacket. Isuot mo to. Malamig sa venue. Isinuot ito ni Liwayway. Maluwag ito sa kanya, ngunit ang bigat nito sa kanyang balikat ay nakakaginhawa. Amoy amihan. Amoy kaligtasan. Sumakay na sila sa pickup truck. Habang papalayo sila sa bahay kanlungan, nilingon ito ni Liwayway. Ang munting bahay na naging saksi sa kanyang pagbagsak at muling pagtayo. Tahimik ang biyahe. Ang bawat isa ay abala sa sari-sariling iniisip. Habang papalapit na sila sa syudad, ang mga gusali ay nagsisimulang tumaas at ang trapiko ay nagsisimulang bumigat. Ang mundo na kanilang haharapin ay naghihintay na. Nasa kahabaan na sila ng highway, ilang kanto na lang mula sa hotel kung saan gaganapin ang press conference nang biglang may isang malaking itim na van ang humarurot mula sa isang side street at marahas na humarang sa kanilang daan. Napapreno ng malakas si amihan. Ang tunog ng mga gulong na kumakaskas sa aspalto ay nakakabingi. Napatigil sila sa gitna ng kalsada. Ang itim na van ay nakaharang sa kanila. Ang mga pinto nito ay nananatiling sarado. Walang bumababa, walang gumagalaw. Ito ay isang malinaw na mensahe, isang huling pagtatangka para takutin sila. Isang huling babala bago ang digmaan. Ang itim na van ay nanatiling nakaharang sa kanilang daan
Sa loob ng 10 segundo na parang isang kawalang hanggan, walang bumaba, walang gumalaw. Isang tahimik na anino ng pagbabanta. Sa loob ng pick-up, ang kamay ni Liwayway ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang tiyan. Ang takot ay gumapang sa kanyang lalamunan, malamig at nakakasakal. Ito na ba yon? Dito na ba magtatapos ang lahat? Ngunit sa tabi niya, si Amihan ay hindi gumalaw. Ang kanyang mga kamay ay kalmadong nakahawak sa manibela. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok sa van na parang isang lobo na tinitingnan ang kapwa-lobo. Pagkatapos, kasing bilis ng pagdating nito, ang van ay marahang umatras at humarurot paalis, nag-iwan lamang ng usok at ng nakakabinging katahimikan. Iyon lang, isang laro sa isipan, isang huling pagtatangka na durugin ang kanyang loob bago pa man siya makarating sa laban. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Amihan. Ayos ka lang? Hindi sumagot si Liwayway. Sa halip, ang takot sa kanyang dibdib ay dahan-dahang nag-apoy at naging isang bagay na mas matindi pa, galit. Isang dalisay at malamig na galit. Ang pagbabantang iyon ay hindi na para sa kanya lamang, kundi para na rin sa anak niya. At hindi na niya ito palalampasin. Ituloy mo na, Han, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang bahid ng panginginig. May kailangan akong tapusin. Pagdating nila sa hotel, ang paligid ay isang magulong dagat ng mga tao. Mga media van, mga reporter na may dalang kamera at mikropono, lahat ay nag-aabang. Sa tulong ni Fiscal Sarmiento at ng 2 pulis na nakasibilyan, nagawa nilang makapasok sa loob nang hindi gaanong napapansin. Ang function hall ay puno ng tao. Ang bawat upuan ay okupado. Ang tunog ng daan-daang nag-uusap na mga tao at ang sunod-sunod na flash ng mga kamera ay nakakalula. Sa isang iglap, naramdaman ni Liwayway na parang gusto niyang tumakbo pabalik. Ngunit naramdaman niya ang kamay ni Amihan sa kanyang likod. Isang magaang haplos lang, pero sapat na para ipaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa. Sa isang sulok, nakita niya si Fiscal Sarmiento na nagbigay sa kanya ng isang bahagyang tango. Huminga siya ng malalim. Ang bigat ng jacket ni Amihan sa kanyang mga balikat ay naging isang baluti. Umakyat siya sa entablado. Bawat hakbang ay tila 1 kilometro ang haba. Pagdating niya sa podium, hinarap niya ang dagat ng mga kamera. Ang mga ilaw ay nakakasilaw. Ang ingay ay nakakabingi. Mrs. Montemayor, totoo bang may mental health issues ka? Totoo bang iniwan mo ang iyong asawa dahil sa ibang lalaki? Ano ang masasabi mo sa panawagan ng iyong asawa? Ang mga tanong ay parang mga bala na ipinapuputok sa kanya. Hinawakan niya ang podium para suportahan ang kanyang nanginginig na mga tuhod. Inilagay niya ang isang kamay sa kanyang tiyan. Para sa iyo ito, anak. At nagsalita siya. Ako po si Liwayway Salcedo Montemayor. Panimula niya. Ang kanyang boses ay mahina. Halos hindi marinig sa gitna ng ingay. Ngunit nagpatuloy siya. Marami po kayong narinig tungkol sa akin sa mga nakalipas na araw. Na ako raw po ay wala sa tamang pag-iisip. Na ako raw po ay isang masamang asawa. Tumingin siya sa bawat kamera. Hinahanap ang mga mata sa likod ng mga lente. Nandito po ako ngayon para sabihin sa inyo ang totoo. Ang kanyang boses ay unti-unting lumakas. Ang panginginig ay napalitan ng katatagan. Hindi po ako baliw. Ako po ay isang biktima. Isang biktima ng karahasan, ng panloloko, at ng isang planong mas madilim pa kaysa sa inaakala ninyo. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. At meron po akong ebidensya, sabi ni Liwayway. Inilabas niya ang kanyang cellphone, ang cellphone na may basag na screen, at ikinonekta ito sa sound system. Isang sandali ng nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong hall at pinindot niya ang play. Ang kanyang sariling basag na boses ay umalingaw-ngaw sa mga speaker, puno ng pakiusap at takot. Sumunod ang galit na sigaw ni Silvestre.
ang tunog ng nababasag na gamit, ang malutong na tunog ng sampal, ang utos na umalis ka. Ang buong media ay natigilan. Ang kanilang mga kamera ay nakatutok. Ang kanilang mga mikropono ay nakataas. Pagkatapos ng sampal, ang recording ay dapat na natapos na. Ngunit nagpatuloy ito. Pumasok ang boses ni Andres de Villa. Tapos na ba ang palabas? Kapag may nangyaring masama sa kanya sa labas, lahat ay iisipin na isa itong aksidente. At kapag nangyari yon, ang lahat ng yaman ng mga Salcedo ay mapupunta sa akin, sa atin. Kung ang unang bahagi ng recording ay isang alon, ang pangalawang bahagi ay isang tsunami. Ang bulungan ay naging isang malakas na kaguluhan. Ang mga reporter ay nagsigawan, nagtanungan, hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Sa isang marangyang opisina sa tuktok ng isang gusali sa Makati, si Silvestre Montemayor at Andres de Villa ay nanonood sa isang malaking flat-screen TV. May hawak na tig-isang baso ng mamahaling whiskey. Ngumingisi sila habang nagsisimulang magsalita si Liwayway. Kawawang babae, sabi ni Silvestre. Talagang sinisira niya ang sarili niya. Ngunit nang tumunog ang recording, ang ngisi sa kanilang mga muka ay dahan-dahang naglaho. Nang marinig nila ang sarili nilang mga boses na nag-uusap tungkol sa kanilang plano, ang baso sa kamay ni Silvestre ay biglang nahulog at nabasag sa sahig. Paano? Bulong ni Andres. Ang kanyang muka ay kasing putla ng papel. Paano niya nakuha yan? Patayin mo yan. Patawagan mo ang istasyon. Ipahinto mo yan. Sigaw ni Silvestre. Ang kanyang pagiging kalmado ay tuluyang nawala. Napalitan ng purong pagkasindak. Ngunit huli na ang lahat. Bumalik sa press conference, ang kaguluhan ay nasa sukdulan na. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Liwayway ay nanatiling nakatayo ng tuwid sa podium. Ang kanyang mukha ay kalmado. Isang patak ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng ginhawa. Biglang umakyat sa entablado si Fiskal Miguel Sarmiento at kinuha ang mikropono. Katahimikan. Sigaw niya, ang kanyang boses ay may awtoridad na pumutol sa ingay. Ako si Fiskal Miguel Sarmiento ng Department of Justice. Ang recording na inyong narinig ay na-verify na at ito ay gagamitin bilang pangunahing ebidensya sa mga kasong attempted murder at conspiracy to commit murder laban kina G. Silvestre Montemayor at Attorney Andres de Villa. Ang anunsyo ay parang isang bombang sumabog. Sa mga sandaling ito, pagpapatuloy ng piskal, ang mga warrant of arrest ay isinisilbi na ng National Bureau of Investigation. Sa huling pagkakataon, nagsalita si Liwayway sa mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, naririnig sa buong bansa. Hindi na ako biktima, isa akong survivor, at ito ang simula ng aking katarungan. Lumapit si amihan sa kanya, inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat, at inalalayan siyang bumaba sa entablado, palayo sa mga kumikinang na ilaw. Samantala, sa opisina ni Silvestre, ang tunog ng papalapit na mga sirena ay nagsimulang marinig. Desperado siyang naghalungkat sa kanyang mesa, kumukuha ng pera, ng pasaporte. Kailangan nating umalis dito, sigaw niya kay Andres. Ngunit si Andres ay nakaupo lang tulala. Wala na, Silvestre. Tapos na tayo. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto. NBI, bukasan niyo ang pinto. Sinubukan ni Silvestre na tumakbo patungo sa isang pribadong elevator, ngunit huli na. Ang pinto ay marahas na bumukas at bumungad sa kanila ang isang grupo ng mga armadong ahente ng NBI. Si Silvestre Montemayor, ang makapangyarihang hari ng kanyang imperyo, ay nasukol na. Ang paglabas nila mula sa hotel ay mas mahirap pa kaysa sa pagpasok. Ang mga reporter na kanina'y puno ng pag-aakusa ay ngayoy sumisigaw ng kanyang pangalan nang may paghanga at pagnanais
na makuha ang kanyang eksklusibong pahayag. Ngunit si Amihan, na parang isang bato sa gitna ng rumaragasang ilog, ay ginabayan siya palayo sa kaguluhan hanggang sa makasakay sila sa sasakyan ni Fiskal Sarmiento. Sa buong biyahe pabalik sa dalampasigan, walang nagsalita. Si Liwayway ay nakasandal lang sa bintana, pinapanood ang pagdaan ng mga gusali at mga puno. Pakiramdam niya ay 100 taon ang lumipas sa loob lamang ng isang araw. Pagod na pagod siya, ngunit isang uri ng pagod na may kasamang ginhawa. Tila ba isang napakabigat na baluti na matagal na niyang pasan-pasan ay sa wakas ay natanggal na. Nang makarating sila sa bahay kanlungan, ang araw ay nagsisimula ng lumubog, nag-iiwan ng mga kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang dagat ay kalmado, ang hangin ay sariwa. "Magpahinga ka na, Liway," sabi ni Amihan pagkapasok nila sa bahay. Tumango lang si Liwayway at dumiretso sa silid. Hindi na niya namalayan pa ang sumunod na mga pangyayari. Ang kanyang katawan at isip na matagal nang tumatakbo sa purong adrenaline ay sa wakas ay sumuko na sa pagod. Nang magising siya, madilim na sa labas at ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na lampa sa kanyang tabi. May isang baso ng tubig at gamot na nakahanda sa mesa at ang amoy ng nilutong sinigang. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang sakit sa kanyang katawan ay naroon pa rin, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay nabawasan na. Lumabas siya ng silid at nakita niya si Amihan sa sala, nanonood ng balita sa telebisyon na nakamute. Sa screen, nakita niya ang mukha ni Silvestre, hindi na ang aruganteng mukha ng isang bilyonaryo, kundi ang litratong kuha habang siya ay dinadakip. Ang kanyang mga kamay ay nakaposa sa likuran. Ang headline sa ilalim ay malinaw, "Montemayor Empire, gumuho matapos ang nakakagulat na pagbubunyag ng asawa." "Tapos na!" bulong ni Liwayway, halos sa sarili na lang. Tumingin si Amihan sa kanya. "Simula pa lang ito," sabi niya, at sa kanyang mga mata, nakita ni Liwayway ang isang ngiti, isang tunay na ngiti. Simula ng katarungan at simula ng bago mong buhay, kumain ka na. Sa hapagkainan, tahimik silang kumain. Ngunit ang katahimikan ay hindi na mabigat. Ito ay komportable, puno ng mga bagay na hindi na kailangan pang sabihin. Pagkatapos kumain, lumabas sila sa maliit na beranda na nakaharap sa dagat. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Ang sinag nito ay gumuguhit ng isang pilak na linya sa ibabaw ng madilim na tubig. "Salamat, Han," muling sabi ni Liwayway. Sa pagkakataong ito, mas malalim ang kahulugan. "Salamat sa hindi mo pagsuko sa akin, kahit noong ako na mismo ang sumusuko na. Lahat ng tao ay kailangan ng isang kanlungan, Liway," sagot ni Amihan, nakatingin sa karagatan. "Masaya akong naging sayo yon." Tumingin si Liwayway sa profile ng kanyang mukha. Ang matatag na panga, ang mga matang nakakita na ng napakaraming bagay na hindi niya kayang isipin. Naalala niya ang kwento nito tungkol sa kanyang mga tauhan. "Sa tingin mo," mahina niyang tanong, "nasaan man sila ngayon? Masaya na kaya sila para sa'yo?" Natigilan si Amihan. Tumingin siya kay Liwayway, nagulat sa kanyang tanong. At sa liwanag ng buwan, nakita ni Liwayway ang paglambot ng kanyang mga mata. "Oo," sagot niya. Ang boses ay may bahid ng emosyon. "Sa tingin ko, oo." Isang damdamin ang nagsimulang mabuo sa dibdib ni Liwayway. Isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Isang init. Isang pagtibok ng puso na hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghanga. At marahil, higit pa doon. "Ano nang plano mo ngayon?" tanong ni Amihan. Ibinabalik ang tingin sa dagat. Napahawak si Liwayway sa kanyang tiyan. "Itataguyod ko siya. Itataguyod ko kami. Sisimulan kong muli ang buhay ko. Malayo sa anino ng mga Montemayor. Malayo sa kasinungalingan. Hindi ka na mag-iisa sa pagsisimula," sabi ni Amihan. "Nandito lang ako.
Hindi bilang isang tagapagtanggol, kundi bilang isang kaibigan. Kaibigan! Ulit ni Liwayway. Ang salita ay tila hindi na sapat. Naglakas loob siya. Dahan-dahan, isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Amihan. Hindi ito gumalaw. Sa halip, naramdaman niya ang bahagyang pag-angat ng braso nito at marahang ipinatong sa kanyang balikat. Hinahapit siya palapit. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, dalawang pusong sinugatan ang nakahanap ng kapayapaan sa isa't isa. Walang mga pangako, walang mga salita. Tanging ang pag-unawa na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, ang binmin, ang liwayway, ay palaging darating. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal sila, may kumatok sa pinto. Nagkatinginan sila, isang bahid ng lumang kaba ang bumalik. Ngunit nang buksan ni Amihan ang pinto, isang delivery man ang naroon. May hawak na isang sobre para kay Liwayway. Nang buksan niya ito, nakita niya ang pamilyar na sulat kamay. Galing sa kanyang ama. Ang ama na hindi niya nakausap simula nang ipagpilitan niya ang pagpapakasal kay Silvestre. Nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ito. Ang sulat ay maikli lang. Anak, napanood ko ang lahat. Patawarin mo ako. Umuwi ka na. Naghihintay si Papa. Ang mga luhang dumaloy sa kanyang mga pisngi ngayon ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa paghilom. 6 na buwan ang lumipas. Ang hanging Amihan na minsang nagdala ng bagyo sa buhay ni Liwayway ay ngayoy naghahatid na lamang ng kapayapaan sa baybayin ng dalampasigan. Ang Hacienda del Silencio ay hindi na pag-aari ng mga Montemayor. Ito ay isinara, ang mga gate ay nakakandado. Isang monumento ng isang imperyong gumuho dahil sa kasinungalingan at kasakiman. Si Silvestre Montemayor at Andres de Villa ay parehong napatunayang nagkasala at hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang kanilang mga pangalan ay naging isang babala, isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng mga naghaharing uri. Ngunit ang kwento ni Liwayway ay hindi nagtapos doon. Sa katunayan, doon pa lamang ito tunay na nagsimula. Isang maaraw na umaga, sa isang maliit na gusali, sa sentro ng syudad, napapaligiran ng mga kaibigan, pamilya, at mga taga-suporta. Pinangunahan ni Liwayway ang paggupit ng isang pulang laso. Ang tiyan niya, na ngayon ay malaki na, at halatang malapit ng magsilang, ay ang sentro ng atensyon. Sa kanyang tabi, nakatayo ang kanyang ama. Ang mga mata ay puno ng pagmamalaki. At sa kabilang tabi, si Amihan na nakasuot ng simpleng barong. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na haligi ng suporta. Sa itaas ng pinto, isang pangalan ang nakaukit sa kahoy, Fundasyon Liwayway. Ang pundasyong ito ay hindi lamang isang gusali, sabi ni Liwayway sa mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kombiksyon. Ito ay isang kanlungan para sa mga kababaihan at batang nakaranas ng pang-aabuso. Ito ay isang patunay na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, mayroong pagsikat ng araw. Mayroong liwayway. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw. Sa gitna ng mga tao, nakita ni Liwayway ang mga mukha ng ibang mga babae, mga survivor katulad niya. Ngumiti siya. Ang kanyang sakit ay naging isang misyon. Ang kanyang mga pilat ay naging kanyang lakas. Ang pagkikita nila ng kanyang ama ay puno ng luha at pagpapatawad. Walang panunumbat. Tanging ang pagsisisi ng isang ama na muntik nang mawalan ng anak at ang pag-unawa ng isang anak na sa wakas ay nakauwi na. Ipinagmamalaki ka ng mama mo. Nasaan man siya ngayon, bulong ng kanyang ama habang yakap siya nito. Pagkatapos ng seremonya, bumalik sila sa bahay kanlungan. Ang lugar ay hindi na lang bahay ni Amihan. Ito na ang kanilang tahanan. Naabutan ni Liwayway si Amihan sa isang maliit na silid na kanilang inihahanda. Ang silid ay pininturahan ng kulay dilaw na sinag ng araw. Si Amihan ay abala sa pagbubuo.
po ng isang maliit na kuna na gawa sa kahoy. Mukhang mas mahirap pa yan buuin kaysa sa isang M16 rifle, ah. Biro ni Liwayway habang nakasandal sa hamba ng pinto. Napangiti si Amihan, pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Mas komplikado pa nga yata ang instructions nito. Lumapit siya kay Liwayway at marahang hinaplos ang malaking tiyan nito. Kumusta na ang munting sundalo natin? Medyo malikot siya ngayon. Sagot ni Liwayway. Ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Amihan. Siguro, excited na siyang makita ang papa niya. Ang salitang papa ay lumabas sa kanyang bibig ng natural. Hindi na nila kailangan pang pag-usapan ang estado ng kanilang relasyon. Ito ay kasing natural ng pagsikat ng araw at pag-alon ng dagat. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi isinilang mula sa isang romantikong simula, kundi itinayo, piraso bawat piraso, mula sa mga guho ng kanilang nakaraan. Ito ay itinayo sa pundasyon ng tiwala, respeto at pag-unawa. Habang pinapanood nila ang papalubog na araw mula sa bintana ng magiging silid ng kanilang anak, biglang naramdaman ni Liwayway ang isang malakas na sipa mula sa loob ng kanyang tiyan. Oh! Napasigaw siya ng bahagya. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Amihan. Ngumiti si Liwayway. Kinuha niya ang kamay ni Amihan at inilagay ito sa lugar kung saan niya naramdaman ang sipa. Gusto niya lang mag-hello. Sa ilalim ng palad ni Amihan, naramdaman niya ang isa pang marahang paggalaw. Isang maliit na buhay na handa ng harapin ang mundo. Nagkatinginan sila. Ang kanilang mga mata ay puno ng isang pag-ibig na tahimik, malalim, at totoo. Wala ng mga anino, wala ng mga kasinungalingan, tanging ang pangako ng isang bagong umaga. Sa kanilang harapan, sa abot tanaw, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, naghahanda para sa isang bagong pagsikat, at alam nila na sa pagkakataong ito, sabay na nila itong haharapin. At dito po nagtatapos ang paglalakbay ni Liwayway at Amihan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Bawat segundo na inyong inilaan upang pakinggan ang kanilang istorya ay isang regalong habambuhay kong pahahalagahan. Ang pagsulat sa kwento ni Liwayway ay hindi lamang isang simpleng paghabi ng mga salita. Ito ay isang paglalakbay sa dilim at liwanag, isang pagdanas sa kanyang pighati, sa kanyang takot at sa huli, sa kanyang di matatawarang lakas na muling bumangon. Sa bawat pagpatak ng kanyang luha at sa bawat pagtibok ng kanyang pusong puno ng pag-asa, naramdaman ko rin ito. Nais kong iwan sa inyo ang isang munting paalala na sa bawat isa sa atin, mayroong isang Liwayway na handang bumangon mula sa abo at may isang Amihan na handang maging kanlungan, hindi lamang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. Sana huwag nating kalimutan na ang tunay na pagpapatawad ay nagsisimula sa ating mga puso. Bago natin mahalin ang iba, kailangan muna nating matutunang buuin at mahalin ang ating sariling mga basag na piraso. Ang inyong mga saloobin, ang inyong mga aral na napulot ay napakahalaga. Nais kong marinig ang inyong boses. Ano ang tumatak sa inyong puso sa kwentong ito? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa sa inyo ay parte na ng paglalakbay na ito. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento. Maraming salamat at manatili po kayong ligtas at puno ng pag-asa.